Ikalabindalawa ng tanghali hanggang ikatlo ng hapon, nagdilim ang paligid. Ang kadilimang ito, hudyat ng pakikiisa ng sangnilikha sa pagpatay sa Diyos na nagbigay ng liwanag ng mundo. Ang tao, sa kanyang pagtalikod sa liwanag, ngayon ay humaharap sa dilim. Wika ni Archbishop Fulton Sheen, at Bethlehem, where he was born at midnight, the heavens were suddenly filled with light. At Calvary, when he entered into the ignominy of his crucifixion, at midday, the heavens were bereaved of light. Sa pagsapit ni Jesus sa huling yugto ng kanyang buhay sa lupa, damang-dama ni Jesus ang tao. Yakap niya ang buhay na kinasadlakan ng tao. Kung paanong binalot siya ng lampin ng isilang, balot ngayon siya ng dugo at koronang tinik. Kung paanong binuhay siya sa isang madilim at malamig na gabi sa higaan sa sabsaban. Nakahiga ngayon siya sa katanghalian at mainit na krus ng kamatayan. Isang kamanghamanghang liwanag sa gitna ng dilim ng isilang. Ngayon isang nakakatakot na kadiliman sa gitna ng liwanag ng katanghalian. Noon ay naghanap ng kalinga ng magulang sa kanyang pag-iyak. Ngayon sa kanyang paghihirap, katawan at kaluluwa ay naghahanap ng kalinga ng isang ama. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ikaapat na wika ay hindi isang daing ng isang taong nawala na ng pag-asa. Hindi ito sigaw ng isang hinaing, kundi isang sigaw ng paghahanap sa Diyos. Ito ay pagsusumamo ni Jesus habang nakabayubay sa krus. Ito ang pambungad na pangungusap sa Salmo 22, na kung ating babasahin ang kabuuan ng salmong ito, maunawaan natin ito'y isang panalangin ng isang tao na nasa gitna ng isang matinding paghihirap at pagdurusa. Subalit magkaganon pa man, ay hindi nawalan ng tiwala at pag-asa sa awa ng Diyos. Si Jesus, Diyos na bumaba sa katatayuan ng tao, malayang dinama ang kalalagayan ng tao, animoy siya mismo ang nagkasala. Tinalikdan ng mundo sa pamagitan ng pagpapasan sa kanya ng krus. Tinalikdan din ang langit sa pagdilim nito, subalit pinag-isa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang hiyaw ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sigaw ng isang naghahanap sa Diyos. Wika uli ng Arsobispo, man rejected God, so now he willed to feel that rejection. Man turned away from God. Now, he who is God, united personally with the human nature, willed to feel in that human nature that awful wrench as if he himself were guilty. Dahil sa kasalanan, iwinaksin ng tao ang Diyos. Sa pagpasok ni Jesus sa katatayuan ng tao, bagamat hindi siya nagkasala, nadama at naranasan din niya ang kawalan ng Diyos. Kaya nga hindi Ama ang salitang kanyang ginamit, kundi Diyos ko. Kawalan ng Diyos. Ipinakikita ni Jesus ang ganitong damdamin. How horrible is the feeling of being abandoned by God. Bakit niya pinaranas ito sa kanyang anak? Ito'y para maramdaman natin ang hirap, sakit, pagdurusa ng kawalan ng Diyos. Sa mundong ating ginagalawan, maraming mga puso ang uhaw sa pagkalinga. Maraming tao ang nakakaranas ng rejection, ng pang-iiwan.
Yung sa sinapupunan pa lamang ay ayaw na, subalit natuloy ang pagsilang, yung mga unwanted child. Sa isipan ng magulang, hindi dapat ito matuloy sapagkat dagdag pa kainin, pahirap sa paghahanap buhay, at ang mahirap tanggaping dahilan ay masisira ang figura ng isang ina. Hindi ba kapag nalaman mong ganito ang iniisip ng iyong magulang noong ipinagbubuntis ka ay napakasaklap para sa iyo? Isang sampal sa pagkatao mo na gustong sabihin sa iyo na hindi ka namin tanggap sa pamilya. Napakasakit maranasan ang ganito. Dumarami ang mga broken families. Ngayon, ang malupit na karanasan ni Jesus sa krus ay inuulit araw-araw sa ating sari-sariling mga tahanan. Ang tahanan ay dinisenyo ng Diyos upang maging lugar ng pagkakabuklod, kaaliwan at kagalakan. Tulad ni Jesus na pinalaki sa isang maayos na tahanan, lumaki si Jesus at umunlad ang kanyang karunungan at kinalugdan ng Diyos at mga tao. Ngayon, kabaliktaran ang nangyayari. Maraming pamilya sa buong mundo ang nakararanas ng pag-iwan at pagpapabaya. Lumalaki ang mga anak na walang magulang, nasa abroad, nasa malayong lugar. Naalala ko ang isang kwento ng isang tutok sa kanyang trabaho na halos gabi na akong umuwi. Isang gabi sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya ang kanyang bunsong anak na naghihintay sa kanya. Sinalubong siya nito at niyakap. Iniabot ang tsinelas na pangbahay at siya'y tinanong ng kanyang anak, "Papa, magkano po ang sweldo mo sa isang oras?" Nabigla ang kanyang ama sa tanong ng bata. Kaya nga sa pagkakataong ito, hindi niya masagot ang bata. "Ayaw kong sabihin sa iyo, baka malaman ng mama mo," wika ng ama. Pero nagpumilit ang bata, "Papa, magkano po ang sweldo mo sa isang oras?" 300, sinagot siya ng kanyang ama. At siya'y sinabihan ng kanyang anak, "Papa, pwede po bang makahingi ng 150 sa inyo?" Nagtaka ang ama sa paghingi ng kanyang anak ng pera, kaya't ito'y pinagsabihan niya, "Saan mo ba gagamitin ang 150 na iyong hinihingi? Baka ipaglaro mo lang ng computer." Nagtampo ang anak at ito'y pumasok sa kanyang silid. Nag-isip ang ama sa sinabi ng anak at ito'y naawa sa anak. Pinuntahan ng ama sa silid ang kanyang anak at inamo, "Eto na bunso ang iyong hinihinging 150 pesos. Tuwang-tuwa naman ang bunso at pagkakuha sa pera na ibigay ng ama, pumunta sa kanyang kama at binuksan ang ilalim ng kanyang kama at kinuha ang napakaraming barya. Nilagay nito sa kanyang palad at inabot sa ama. "Narito po ang halagang 300. Pwede ko po bang mahiram kahit isang oras sa inyo para lamang tayo makapaglaro?" Isang simpleng kwento, isang simpleng paghingi ng oras ng anak sa kanyang ama, hindi pa natin maibigay. Hindi ba ito ay isang tagpo ng pagpapabaya? Sa Diyos na ating Ama, kailanman ay hindi tayo makakaranas ng pagpapabaya. Alam ng Diyos na kailangan natin siya. Alam ng Diyos na hindi natin kaya kung wala siya. Kung kaya nga, ibinibigay niya sa atin ang lahat, maging ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. God will never abandon us. It is man who always abandons God. Sa tuwing magkakasala ang tao, tinatalikuran niya ang Diyos. Sa ating kawalan ng paggalang, tinatalikuran natin ang Diyos.
Sa ating pagsisinungaling, tinatalikuran natin ang Diyos. Sa pakikiapid, tinatalikuran natin ang Diyos. Sa kayabangan, tinatalikuran natin ang Diyos. Nagpapabaya ba ang Diyos o tinatalikuran natin ang pagkalingang ibinibigay ng Diyos? Pinabayaan ng Ama si Jesus sa krus upang iligtas tayo sa lahat ng kabayaran ng kasalanan, at ito ay ang kamatayan. Ang pagpapabayang ito ay kabayaran ng katubusan. Ito ang halagang binayaran ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi madali ito para sa Diyos, subalit hinayaan niyang mangyari para sa atin. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao. Wika uli ng Arsobispo, this emptiness of humanity through sin, though he felt it as his own, was nevertheless spoken with a loud voice to indicate not despair, but rather hope that the sun would rise again and scatter the darkness. Sigaw ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dala ay pag-asa na muling sisikat ang liwanag ng kabanalan at unti-unting mapapawi ang dilim ng kasalanan. Mapagkalingang Ama, nang talikuran ka namin sa tuwing kami ay magkakasala, nariyan ka pa rin, gumagabay, sumusuporta, nagbibigay at nagpapatawad. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi namin tinatrato ang iba tulad ng pagtrato mo sa amin. Kapag sinasarhan namin ang aming mga puso sa pagkalinga sa aming kapwa. Kapag pinatitigas namin ang aming mga kamay para matulungan ang iba. Kapag pinagtatabuyan namin ang humihingi. Kapag pinababayaan namin ang aming sarili na mahulog sa kasalanan. Ama, samo namin ang bawat miyembro ng pamilya ay mabuklod sa pagkakaisa at pagtutulungan. Maranasan nawa nila sa tahanan ang iyong walang hanggang pagpapala. Ang mga kabataan nawa ay maturuan ng tamang daan sa landas ng kabanalan. Ang mga magulang nawa ay maging matatag sa pagsasabalikat ng tungkuling bigyan ng magandang buhay ang bawat pamilya. Ang matandang nawa ay makaranas ng ligaya at saya sa oras ng pag-iisa at pangungulila. Panginoong Hesus, gawaran mo kami ng pusong mapagmahal upang ikaw ay aming matularan. Mapuspos nawa kami ng banal na Espiritu. Pasiglahin ang aming pagnanasa, napasanin ang paghihirap at palakasin ang isa't isa sa lahat ng oras. Ang lahat ng ito, mapagkalingang Ama, ay aming hiling sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.